Masayang umaga sa ating lahat. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Sa pagpapatuloy po ng ating tema sa umagang ito, ang tema pa rin po natin ay ang commitment. Ano nga ba ang commitment? Sa kabuuan salita, ang commitment ay may kalakip na pangako, obligasyon, at katapatan at responsibilidad. Sa buhay nating mananampalataya, dapat makita sa atin yung pagmamahal sa kapwa. Pagka meron tayo ng devotion, na katulad ng ginagawa natin sa araw na ito, at pagka meron tayo ng pagsunod sa nais ng Panginoon sa ating buhay, hindi yung kagustuhan natin, kundi yung will ng Panginoon. Ito ay panghabang buhay na dapat gawin na may tiyaga, samahan ng pananampalataya at pag-asa sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Sino po ba sa atin ang may nakakita na nag-aararo sa bukid? Yes. Amen. Sila ba ay nakaharap sa harap o nakatalikod? Diba? Ang pangit tingnan kung nakatalikod. Ay, siyempre naman. Robot. Ikaw naman. Excited. Isisigaw na nga. Di ba yung sa mag-aararo, yung sa magbubukid, piniprepare niya yung kanyang kalabaw. Nilalagyan niya ito ng pamatok o paon. Tapos ipiano na niya yung kanyang araro. Dapat ba mahigpit o maluwag ang paghawak sa araro? Diba dapat mahigpit? Yan dapat ang paghawak natin sa Panginoon, mahigpit. Amen. Diba yung nag-aararo, nakapokus yung kanyang paningin sa unahan. Hindi siya lumilingon. Ayaw niya magiliko yung kanyang mga tudling. Dahil nakapokus siya dun sa unahan. At nandun din na iniiwasan din niya yung mga bato at saka yung mga ugat na pwedeng tamaan ng bakal. Di ba metal yung nandun sa ano ng araro? Dahil ayaw niyang mabungi yung mga metal na yun. Iniiwasan niya yung mga bato at tuod. Yung mga tuod ng mga halaman. At yan po ang text natin sa umagang ito. Dapat po ay mag-focus po tayo sa Panginoon. Amen. At yan po ang text natin sa umagang ito na sinasabi sa Luke 9:62. But Jesus told him, anyone who puts a hands to plow and then look back is not fit for the kingdom of God. Kaya sabi po sa Tagalog, sino man nag-aararo na palaging lumilingon, ay hindi mapapakinabangan sa ilalim ng kaharian ng Panginoon, ng Diyos. Ano nga ba ang kahalagahan ng ating pagsunod sa Panginoon? Ang background po nito, naglalakbay na po sina Jesus papuntang Jerusalem, subalit naisipan niya na dumaan muna ng Samaria. Pinauna niya si John at si James, pero hindi sila tinanggap doon. Kaya nagpatuloy na sila papuntang Jerusalem. At habang naglalakbay sila, may nakasalubong sila na lalaki. Ang sabi ng lalaking una, Panginoon, susunod po ako sa iyo kahit saan ako pumunta. Di ba? May determinasyon. Pero sinabi ng Panginoon, ang mga hayop nga may lungga at ang mga ibon mayroong pugad, pero ang anak ng tao walang masisilungan. At nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at si Jesus na mismo yung tumawag sa pangalawang lalaki. Sabi ni Jesus, come, follow me. Halika, sumunod ka sa akin. Pero, yung lalaki sumagot din naman, kaya lang may alibay. May excuse siya. Ang sabi ng pangalawa, bawiin mo muna ako dahil gusto kong ilibing yung tatay ko. At hindi doon natapos, nasundan pa ng pangatlong lalaki. At yung pangatlong lalaki, gusto rin naman sumunod. Kaya lang, may kondisyon. Ang sabi niya, para din tayo, pag magpapawater baptize, ang sabi niya, magpapaalam muna ako kay nanay. Magpapaulo muna ako sa pamilya ko. Diba nakikita natin yung mga bagay na yun, nangyayari din sa kasalukuyan. Nangyayari din sa panahon natin ngayon. Na sa pagsunod natin sa Panginoon, sa pagbibigay natin ating mga commitment sa Panginoon, napakarami nating alibay, napakarami nating excuse,
mga excusitis, sakititis, ang daming mga gingivitis, ang daming mga excuse sa pagkukumit sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay, kung tayo magkukumit, talagang yung focus tayo. Di ba sabi nga doon, if you put your hands to the plow, never look back. Kaya kailangan na pag tayo humawak sa Panginoon, kagaya nung nag-aararo, mahigpit yung hawak niya doon sa kanyang araro, hindi na siya pwedeng bitawan. Ganon din dapat tayo, na magkameron tayo ng fully trust sa ating Panginoon, yung wholehearted na commitment sa Panginoon, hindi yung half-hearted, hindi yung part-time lamang yung ating pagkukumit sa Panginoon. Amen. Ang ninanais ng Panginoon sa atin yung buong-buo na commitment natin sa Panginoon. Amen. Kahit nga lahat tayo may mga sirkumstansya ng buhay. Hindi naman, wala sa ating may pagkakaila na hindi dumadaan sa mga pagsubok. Pero kung nandun talaga yung fully commitment natin sa Panginoon at yung fully surrender ng ating mga buhay sa Panginoon, magiging magaan, magkakameron tayo ng commitment sa Panginoon na hindi tayo mag-aalinlangan sa Kanya. Hindi tayo maglilingon pa sa kabila. Hindi tayo lilingon sa likod na panghihinayangan natin yung mga bagay na lumipas na. Kundi itutuon natin yung biyaya na ng Panginoon na natatanggap natin sa kasalukuyan. Amen. Meron dalawang tao akong may dalawang tao akong isi-share sa inyo. Kayo na po ang pumili kung sino yung pipiliin natin sa pagkukumit sa Panginoon. At dito po nakita si Ruth at saka si yung asawa ni Lot. Di ba si Ruth, alam na natin naman yung kwento ni Ruth na nung sila ay na-exile, nung namatay na yung kanilang mga asawa, naglakbay na silang dalawa ni Naomi. At sa kanilang paglalakbay, bumalik na sila sa kanilang sariling bayan. At doon sa kanilang paglalakbay, sinabi nga ni Naomi kay Ruth na bumalik ka na sa bayan mo. Pero sinabi ni Ruth na kung saan ka pumunta, doon din ako pupunta. At kung sino yung magiging Diyos mo, hindi na magiging Diyos ko. Diba napaka ng commitment ni Ruth kay Naomi. At sa mga bagay na yon na kanyang ginawa, nagbunga ng mabuti kasi sa kanyang lahi nagmula si Jesus. Sino pipiliin mo? Ito yung pangalawa, yung asawa ni Lot na hindi naman nabigyan ng pangalan sa Bible, na nung sila pinaalis na ng anghel sa Sodoma at Gomorrah, ang ginawa ni Lot, nag-look back siya. Ano nangyari sa kanya? Naging halilimasan siya. Kaya yung pagkukumit natin sa Panginoon, dapat nakafocus talaga tayo sa Kanya. Siya yung author at finisher ng ating pananampalataya. Amen. Kaya kung mga bagay na lumipas na, huwag na natin pang hinayangan kasi lahat ng bagay kaya i-provide ng Panginoon. Amen. Pagkaloob ng Panginoon. Kung tayo ay magpupuli committed sa Kanya. Yun lang po.